RTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako si Mari Ocampo. Magandang umaga. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Na kuryente sa bahagi ng Lower Padre Burgos sa Baguio City matapos bumagsak ang malaking pine tree. Zeus? Nawawala yung signal ni Zeus Legaspi from Baguio. Anyway, subukan natin, balikan mamaya dahil meron palang mga bumagsak na poste dyan, dyan sa Baguio. Okay, maraming salamat sa ating mga radyo patrol. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Tuloy-tuloy tayo dito sa alerto sa bagyong Juan at ito ay meron tayong makakausap, isang residente sa Kasiguran, Aurora. Alam niyo ang Aurora ay isa sa mga talagang binayo kagabi ng itong bagyong Juan na na-reduce na, hindi na siya super typhoon. Typhoon na lang siya level, no? Makakausap natin ay si Oscar Bombarda. Oscar, good morning sa programang ito sa special coverage sa Kabayan. Good morning po, Seth. Oo, maraming salamat. At kamusta dyan, Oscar, sa Kasiguran, Aurora? Malakas pa ba ang ulan at may hangin? So far po ngayon po ay payapa na po yung bagyo at lumabas na rin po ng Aurora Province. So, okay, pero... Dito po ako ngayon sa Bayan at natrap po ako dito sa may Ampere Beach. Okay. Kaya medyo... Pero wala yatang kuryente dyan eh, di ba, Oscar? Opo. Simula po nung 7 kagabi, inoff na po nila yung ilaw. Okay. And then, oo. So, ano ba ang sabi sa inyo dyan ng mga otoridad, lalo na yung PDRRMO? Wala na, ibig sabihin, ito na yung pinakadulo na o yung tail end na ng bagyong Juan at wala na tayong inaasahan na pagbalik o landfall? So far, wala naman na pong sinabi, sir, pero yung ating mga karagatan ay medyo masungit pa rin po yung panahon. Malalaki pa rin po yung mga